Mahigit na 80% ng budget na i-release nga ba? Nako, magandang umaga sa inyo uli. Ito si Malutikia. Ito pong ating edition ngayon ay ang pag-uusapan natin. Abay, may balita ho na almost 83.2% ng budget. Budget ng 2024 na i-release na. Aba, anong bang quarter ngayon? January, February, March, first quarter, April, May, June, second quarter. Abay, para ho nyo mailabas yung 83.2%, nakakabahala ho. Kasi anong gagastusin natin sa third quarter, fourth quarter? 'Di ba? Ngayon, kung yun ay solusyon dahil sa mababang utilization, mababang absorptive capacity ng mga ahensya, sa tingin nyo po, cure ito at mabilis ang paggastos. Alam po nyo, napakahalaga ang bilisan ng paggastos kasi kailangang maramdaman ang gobyerno sa baba. Kung linabas na ang pondo at hindi nararamdaman ng taong bayan ang gobyerno sa baba, may problema tayo. Baka nabara na naman ang pondo sa mga ahensya. Ano ho ba yung ibig sabihin natin? No? Alam po nyo, ang budget natin ng 2024 ay 5.77 trillion. Ang na-disburse, 83.2% as of March. First quarter po yan. Ha? Or 4.8 trillion, abay i-deduct nyo po ang 5.7, ang 4.8 sa 5.7, ay di almost 1 trillion na lang ho ang naiiwan. Napakahirap po yan magplano. O, tingnan ho natin ang breakdown. Sino po ang mga may big allotments sa fiscal year 2024? Naandyan po ang peace and security, total of 35 billion. Naandyan ang agriculture, total of 32.5 billion. Yan pong agriculture, ang dating kalihim dyan ay ang ating Pangulo. Naandyan ang education, nakaramihan ho, infrastructure, ang pondo, 27.4 billion. Naandyan ang energy, 9.6 billion. Naandyan ang DSWD, yung mga ayuda, no? 26 billion. At naandyan rin po yung para sa local government na tinatawag ay national tax allotment or share ng local government sa national. At saka po yung, itong lalo na sa BARM, yung annual block grant. So ang total po niyan ay 941.5 billion. Yun po ang malalaking ticket items. Ha? So, para sabihin ng DBM na ministerial lamang ang pag-release at in a form of administrative function nila, tingnan po natin ano bang nangyari nung previous years. From 2020 to 2024, ang nalabas po ay 3.2 billion or 78.4% of the total obligation. So makikita natin talagang mabagal ang pag-release. Kasi sinisigurado natin na may pondo ka hanggang dulo. Pero mali rin naman po sa ibang ahensya, abay hindi ho na ilalabas. November na, halos 80% pa inaandun sa kanila. Naandun sa kanila, nasa NCR. Sa main agency, hindi pa nabababa pababa. So titingnan natin, ano po ba ang naging problema dun sa ibang taon? Meron po kasi tayo naging reenacted budget noong 2019. Kaya medyo mabagal ang paglabas dahil reenacted. So yung priorities iba. So makikita nyo yun ang danger ng reenacted budget. Kailangan talaga mag-enact tayo, ang Kongreso, para yung mismong programa para dun sa taon na yon ay magamit. Ano po ba yung mga ahensya na mabababa ang utilization? Ha? Naandyan po ang Department of Migrant Workers. Abay, ang percentage of utilization nasa 39%. Naandyan ang OWA, nasa 26%. Naandyan ang DICT, nasa 42%. Naandyan ang DepEd, medyo mataas yung 45%. Pero pagdating mo sa Department of Tourism, 31%. Office of the Press Secretary, 21%. So makikita natin yung mga napakahalagang ahensya, medyo mabagal ang paglabas noong nakaraang taon. So bakit po nagkakaganyan? Kasi malaki pong debate ang cash budgeting versus obligation base. Alam po nyo, nung nagkaroon ng panahon noong 2016, ang girian sa Kongreso, tayo ba'y may budget base sa actual
cash na meron tayo, meaning may revenues tayo, o magbabase tayo dun sa obligation. Ino-obligate lang natin, pero i-raise pa natin yung ating pondo. Mahirap pong pumano sa obligation base. Pero hindi po yan nagwagi, yung cash budgeting, hindi po nagwagi sa Kongreso, na andun pa rin po tayo sa obligation base. 2019, napakalakas ng opposition ng members of the House sa cash-based budget. Ang cash po, aggregated ng revenues, borrowings, and disbursements. Ang obligation, a proposed amount of commitments that government may incur or enter into. So yung obligation plano, ere. Ang cash actual. Hindi ho ba? Yung mga misis sa tahanan, hindi ho tayo makapagplano kung paano natin gagastusin ang sweldo ni Mister pag nag-promise lang si Mister na, potentially baka ganito yung income ko. Hindi, kinukuha natin sa sweldo kasi ang sweldo, actual cash. So, bakit ang gobyerno iba? So, titingnan rin po natin yan na ang dalawang issues na napakahalaga dito sa usapin ng maagang pag-release ng pondo ay ang tinatawag na high absorptive capacities ng mga ahensya. Marami po dyan, mabagal talagang gumalaw. Special mention ako kay Senator Cynthia Villar. Parati niyan tinatanong ang agriculture. Ano na nangyari doon sa binigay naming agricultural fund? Bakit hindi na-release yung pag-buy ng equipment? Nakikita niyo si Senator Villar galit na galit dahil may plano, may pondo, tinaasan ng pondo, hindi nagagawa. Okay? At yung absorptive capacity, meron rin po yan na tinatawag yung utilization, ang paggamit. Absorptive, kakayahan ng ahensya na gumamit. Utilization, actual na paggamit ng pondo. So, yung dalawang bagay na yun, napakahalaga, lalo na sa balita na 83% ng ating budget for 2024 ay nai-release na sa ahensya. Ano po ang key takeaways natin mapapag-usapan dito? Unang-una po, napaka-importanteng tingnan natin ang kasaysayan ng paggamit ng budget. Importanteng may matutunan tayo ano yung ahensyang mabagal o walang absorptive capacity, kailangan tulungan. Ano yung mga ahensya na may absorptive capacity pero ang bagal gamitin ng pondo. Malaki pong issue yon. Kailangan rin po nating makita ang execution. No? May plano, may policies, programs, plans, activities. May plano. Pero nagagamit ba yung actual allocation para dun sa plano? O gumagawa ng ibang plano at nakakalimutan itong napag-agrihan dun sa pondo? Mahalaga rin po ang issue ng transparency at accountability sa delivering of services committed by government. Bakit po? Ang transparency, kita ng lahat. Ginamit mo, accountable ka dun sa pondong yon. Yun po ang napakahalagang dito sa administrasyon na ito, maging transparent at maging accountable sa bawat piso na ginagamit. Kasi galing po yan sa taong bayan. At ang huli po, hindi po ibig sabihin na pag ang disbursement mo mataas. Ibig sabihin, mataas rin ang absorptive capacity, mataas rin ang utilization. Usually po, reverse. Wala silang direct correlation, indirect. Kuminsan po, ang taas ng disbursement, pero ang absorptive at ang utilization, napakababa. So, kailangan po nating tingnan yan. Hindi po dapat palakpakan na ang disbursement ay nasa 83.2%. Kasi ang tanong dyan, nakaramdaman nyo ba ang gobyerno? Nagbago ba ang pamumuhay nyo dahil nailabas ang pondo ng bayan ng maaga? First quarter, ubos na ho, 83.2% ang nai-release na. So, tingnan po natin ang paggamit sa budget dahil yan ay pera nyo. Muli, ito po si Maluti Kia. Like, share, and follow. Magandang umaga po sa inyo.